Ngayon, hanggang ngayon, lahat po tayo ay nakakaranas ng paghihirap, mga problema, mga pagsubok sa buhay. Pero, andito po ang community ng Couples for Christ para sa inyo. Couples for Christ is a big, big blessing ni Lord para ang bawat pamilya at bawat, lalo na ang ating mga anak na maliliit, hanggang maliit pa, tayo ang magtuturo sa kanila ng kalagahan at pagmamahal ng Diyos. Tuturo natin sa ating mga anak na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin at lumikha sa atin, lumikha tayong pinakamahalaga sa mga lumikha ng Diyos. Diba? Kung likhahin ng Diyos ang babae dahil si Adan ay nakasolo, hindi nagiging masaya na magsolo si Adan ang ginawa ng Diyos, lumikha siya ng babae. Kumuha ng tadyang sa kaliwan ni Adan at ginawang babae. So, nararapat na papurihan natin ang Diyos sapagkat tao din ang ipinarihas ng Diyos, pinartner kay Adan at tutulong si Eva. Hindi hayop ang binigay na partner sa atin. So, ano po ba ang ating mga partner? Naramdaman po ba natin ang tunay na biyaya ng Diyos na pagkatao na kayo nilikha ng Diyos? Amen? Amen. Kaya, napakapalad ng mga batang ito. Kapasibalan na kayo sa gawain ito ay maituro ninyo sa inyong mga anak na meron Diyos na nagmamahal sa inyo. Tutulungan kayong palakihin ang inyong mga anak. Piliin nyo lang na mabuhay kayo sa mabuhay. So, paano ang mangyayari ngayon mga kapatid? Upang muling magkalapit ang Diyos at ang tao. At ito nga po yung ating topic. Si Kristo. Sino si Yesu Kristo? So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng krus, ito, kung saan pinago ang ating Panginoong Hesus Kristo at isinsanay ang mga makasalanan ang nakapako sa krus. Noong unang panahon, ang krus na ito ay krus ng kahihiyan. Pero mo, kapag anak mo, makikita mo nakapako sa krus. Ang tanda nito ay ito'y makasalanan. Sasabihin, kahihiyan ng inyong angkan. Ay ba, makikita ko kapatid ko nakapako sa krus. Malaking kahihiyan sa pamilya dahil ang nakapako doon ay tinuring na makasalanan at kamatayan sa krus ay pinarusa sa kanila. Pero ngayon, makikilala natin, sino ba si Yesu Kristo? Si Yesu Kristo na naghandog ng kanyang sariling buhay sa krus na ito. Siya na lang ang naghandog ng kanyang buhay sa krus. Alang-alang sa ating lahat. Tayong lahat ay paulit-ulit nakakagawa ng kasalanan. Pero walang sawa ang pagpapatawad ng Diyos. Kailangan lang natin lumapit sa Kanya at humingi tayo ng tawad at magbago tayo upang makabit natin ang tunay na kaligtasan na inihandog ng ating Panginoon sa Kristo. So, sa hapong ito mga kapatid, higit nating maunawaan kung sino ba si Yesu Kristo. Matapos natanggapin natin si Yesu Kristo sa ating buhay, ang krus na ito, ang magiging tulay natin upang makatawid tayo kung nasaan ang Diyos. Sa pamamagitan ng krus na ito, makakarapit tayo sa Diyos. Makakarating tayo sa tunay nating tahanan. Sana
yung paghihirap natin mga kapatid sa ibabaw ng lupa. Paglabanan natin. Paglabanan natin na maging mabuti ang ating pamaraan ng pamumuhay. Dahil isipin natin, mas mahalaga na tayo naghihirap. Pero ang ginagawa natin pamaraan at pagbibigay buhay sa ating pamilya ay sa mabuting paraan. Pilitin natin huwag magkasal. Sapagkat, alam natin, may buhay na bigay ng Diyos at ang Diyos din ang babawi nito. Pag binawi ng Diyos ang ating buhay at tayo makasalanan, saan mapunta natin? Sa impyerno. Dito sa impyerno. Nagbabagang apoy, walang hanggang apoy, at walang hangganang paghihirap ang ating matatanong. Kaya sa oras na ito, okay, apang-buting din sa sanat. Talagang pinalakas ni Lord ang aking katawan. Hiniling ko sa panalangin nito. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Yes. Meron talaga pag-live. Yan po ang aking asawa, ang aking may bahay, si Sister Tess. Kailangan napakabuti ng Diyos. Dahil pinapasalamat ko, dahil binigyan ako ng asawa ng mapagmahal. Nagkakalinga sa akin, sa kabila ng aking kalimbaran. Siya ang nagbibigay inspirasyon sa akin at yung aking mga anak. Sa dinami-dami ng mga pagsubok sa buhay namin, ang aming pamilya, walang hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Wala nang higit pa dito sa pagmamahal ng Diyos. Panoorin natin sandali. Ang ating Panginoon.
gaano naghirap ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon na nihandog ang kanyang buhay. Marami nagtatanong, bakit kung daw si Yesu Kristo ay anak ng Diyos at siya'y makapangyarihan? Sabi nun, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Bakit kaya makapagsalita? Sapagkat ang pagkakapako sa krus natin Panginoon at ang kanyang muling pagkabuhay ay ito yung katuparan sa kagustuhan ng Diyos na may lapit muli tayo sa Kanya. Magkaroon ng katuparan at katagumpayan na sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay mapatawad ang ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay ay ito'y tagumpay upang ang sinong tao sa kanya ay sumasampalataya at nagsisi sa kanyang kasalanan ay makakamtan nila ng pagliligtas ng Diyos. Amen? Pagpakan natin Panginoon. Ayan, maraming na tao sa Diyos. So, meron po tayong sandaling activities para sa pagpatuloy ng ating okay. Ito po, meron po tayong activities, 2 tama at 1 mali. So, una, 2 tama, 1 mali, tungkol kay Jesus, ipinanganak sa Nazaret, pinanganak sa Sabsaban, anak ng karpintero. Alin po dito ang mali? Ano? Ha? Pinanganak sa Nazaret? Mali. Mali yun. Okay, bakit po mali? Amen. Palakpakan natin si brother. Sa Bethlehem siya pinanganak. Ano pa, brother? Yes. Alam niyo mga kapatid, si Jesus ay pinanganak sa Nazaret. Sa Bethlehem, sila ay taga-Nazaret. Kaya meron tayo na Nazareno, di ba? Ayun, si Jesus Nazareno. Yung nagtawag kay Jesus doon sa Nazaret, Jesus Nazareno. Kaya nagkaroon tayo ng Santong Jesus Nazareno. Pinanganak sa Sabsaban ng ating Panginoon. Bakit kaya sa Sabsaban? Ay siya anak ng Diyos. Di ba? Dapat pag anak ng Diyos, pagpapagawa ng hospital, magandang kwarto, may mga doktor, may mga nurses. Pero sa Sabsaban, ano po yung unawa natin sa Sabsaban? Yung gulungan ng mga hayop. Doon ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Ang tama, anak ng karpintero. Tama yung sabi ni brother. Siya ay anak ng karpintero. Next. 2 tama, 1 mali. Yan. Nagpapatawad ng kasalanan, hindi siya nagagalit, gumagawa ng mga himala. Ano ang mali? Yo. Bakit? Kasi po nung parang makarating sila sa atin sa nakita niya yung mga templo, yung mga kanto, yung nagbebenta ng hayop, yung mga ibon na nakakulong, kaya galing sa nila nagkagulat niya. Yes, wala pa natin si brother. Yan, tunay yun. Hindi siya nagagalit. Nagagalit din ating Panginoon. Pero yung galit ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ay makatuwiran. Diba? Pero nung nagalit nga, nung dumating sa pumasok sa templo, nadatnan niya yung nagkakaroon ng mga pagbebentahan ng mga hayop, pagpapalit ng mga salapi, pagbebenta ng kalapate, pero yung templo, simbahan, tapos gagawin nilang palengke. Kaya nagalit si Jesus. Kahit naman tayo siguro, pag nakita natin na nilalapastangan ang ating simbahan, nagagalit din tayo.
Pero si Jesus, magagalit siya ng may buong dahilan. Pero hindi siya nagmura, ha? Hindi siya nagmura. Hindi nagmura ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil sinabi niyo, yung sa unang sulat noon, ang tahanan ng aking Ama ay tahanan panalanginan. Amen? Diba? Dito tayo nananalangin sa ating Panginoon. Gumawa ng mga himala. Maraming ginawa himala ang ating Panginoon sa Kristo. Nung kasalan sa Cana, kasama ni Jesus ang kanyang ina at kanyang mga alagad. Sabi ni Maria, wala ng alak na mainom. Pero sabi ng Panginoon kay Maria, babae, huwag mo akong pangunahan. Pero sa kabila ng sinabi ng kanyang ina sa kanya, anong ginawa ng ating Panginoon? Tinawag niya yung mga nasa kasalan, pinapuno ng tubig yung mga tapayan. At sabi ng Panginoon, tawagan ninyo yung namamahala sa kasalan at ibigay ang alak sa mata. At nung kunin nga yung tubig sa tapayan, ito ay naging alak. Unang kapangyarihan na pinakita ng ating Panginoon. Ano pa ang mga kapangyarihan ginawa ng ating Panginoon? Siya ay nagpagaling ng may mga karamdaman, ng mga kitongin. Last week, yun ang Bible reading. Diba nakasalubong ni Jesus, yung 10 kitongin. At sila pinagaling. Pero nung makita ng mga kitongin na sila gumaling, isa lang ang bumalik at nagpasalamat. Diba? Napakabunti mo po ganoon. Talaga siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay gumawa pa ng himala sa pamamagitan 5 tinapay at 2 isda na nagpakain sa 5,000 tao. Isipin niyo mga kapatid, 5,000 sa pamamagitan ng 2 tinapay at 2 isda at 5 tinapay, napakain niya 5,000. Yung po ay bilang lang ng mga kalalakihan. Wala pa yung kababaihan, wala pa yung mga bata. Pero napakabuti ng Panginoon. Kaya ipinapakita sa atin ang kapangyarihan ito na kahit anuman ang ating hilingin, lalo na yung pagkain sa hapagkainan ng ating pamilya at yung bibigay na pagkain ninyo sa inyong mga anak, hingin natin ito sa Diyos. At ito'y ibibigay sa atin. Marami pang ginawa kapangyarihan ng Panginoon. Pero kung lang yung oras natin para pag-usapan natin yung kapangyarihan niya. Naranasan din ng kanyang mga alagad doon sila ay nasa kagitnaan ng karagatan. Dumating ang malakas na unos, malalaking alon. Ginising ng isang alagad si Jesus na natutulog sa ulan ng bangka. Ngayon, hindi ko naramdaman, halos lumulog na ang ating bangka. Anong ginawa ng Panginoon? Tumayo at sinabi, tahimik, pumayapa. At sabi ng kanyang mga alagad, sino ba ang taong ito? Na kaya niyang pasundin ang malalakas na hangin at ang malawing alon. Tunay na makapangyarihan ang ating Panginoon sa Kristo. Sunod, nagpapatawad ng kasalanan. Nagpapatawad ng kasalanan. Tunay nga po, nagpapatawad ng kasalanan ng ating Panginoon sa Kristo. Na noon ay merong isang may karamdaman na dinala sa harapan ni Jesus. At nakita nila ni Jesus kung gaano katatag ang kanilang pananampalataya. Sinabi ng Panginoon, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa oras na tayo nakakaranas ng karamdaman, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, ang ating bahay, kung tunay na tayo nananampalataya sa Diyos, pagagalingin din ng Panginoon inyong ipinapanalangin. Panalangin ninyo bawat isa
ng kagalingan, ay hingin ninyo sa Diyos ang kapangyarihan niya, sapagkat ang Diyos ay tunay na magpapagaling na may karamdaman. Yun nga, nagpapatawad. Sabi nga, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At doon nga, sa pagpapatawad ng Panginoon, ito ay gumaling. So, titignan natin mga kapatid, kung ako ay nagkasala sa iyo, at kumupit ako ng pera mo, kinuha ko yung pera mo, at nagsabi ako, Diyos ko, patawad po. Kinuha ko po yung pera. This is good. Pero bakit sasabihin natin ang Diyos ay magpapatawad? Di dapat sa Kanya humingi ng tawad. Pero ang Diyos mismo magpapatawad sa iyo. Sapagkat malawak ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Lahat tayo unawain kung di makaya kung humingi ng tawad sa iyo. Pero sa Diyos nakahingi ako ng tawad, pinatawad na rin ako ng Diyos. Darating ang araw, at sandali, na ako at makakalapit sa iyo at aminin ko ang iyong pagkakasala. Tingnan ninyo mga kapatid, ang malawak na karagatan, malawak ng dagat ha. Ito isang larawan na tunay, napakalawak din ang pagpapatawad ng Diyos. Ipatak mo sa kalagitnaan ng dagat yung isang luha, patak ng isang luha sa gitna ng karagatan. Makikita pa ba ninyo yung luha sa gitna ng karagatan? Hindi na. Ito ay naglalarawan na ganoon kalawak ang pagpapatawad ng ating Diyos. Dalawang tama, isang mali, namatay siya sa krus, nabuhay sa ikatlong araw, hindi na siya babalik muli. Ito, ang mali. Iyon, sapagkat tunay na siya ay muling babalik. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at siya ay muling babalik. Diba ba? Yung ating panalangin, yung credo ng ating sa binadasal natin sa simbahan ng ating pagpapahay ng pananampalataya. Yun din, nabuhay na muli. Nabuhay na muli sa ikatlong araw, andun din. Namatay sa krus at siya muling nabuhay. Siya ay anak ng Diyos, siya ay tunay na Diyos, tunay na tao, siya ay kalahating Diyos at kalahating tao. Ano yung mali? Yes! Amen! Tama po yun. Maraming nagsasabi na si Jesus ay naging tao, Diyos na naging tao, pero nagkatawang tao. Pero ang tunay po, ang ating Diyos ay 100% God at 100% human. At si Jesus ay 100% na banal. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ay anak ng Diyos. Next. Si Jesus muling nabuhay, si Jesus ang ating tagapagligtas. Siya ay ordinaryong propeta. Alin po ang mali? Alin po? Amen. Siya ang anak ng ating Panginoon. Hindi siya ordinaryong propeta. Mababasa din natin sa Biblia. At the age of 12 years old, bawala siya kasama ng kanyang amang ina. Nang hanapin nila, natagpuan ng kanyang mga magulang si Jesus sa templo. At sa templo ay nakapalibot yung lahat ng mga kaparian at yung mga alam sa batas at nakikinig sa kanya. At sinasabi nila, saan ang galing ang talino at kapangyarihan ng batang ito. Kaya siya hindi ordinaryong propeta. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay isang balin, bumubuhay siya ng taong namatay, gumawa ng mga himala. Alin po ang balik?
Number 1, bro. Bakit? Kaya isang dali. Bakit? Kapag siya bubuhay ng mga tao, mga tayo, gawa-gawa lang mga iba. Yes, amen. Wala pa natin si brother. Tunay nga po. Si Jesus ay hindi baliw. Siya ay makapangyarihan. Siya ay tunay na Diyos. Na yun na nakikita ng iba. Doon sa kabila ng kanyang ginagawang kapangyarihan, himala sa mga tao na tingin sa kanila ay isang baliw. Nabuhay. Kaya na. Bubuhay siya ng taong namatay. Di ba? Kung nakikinig tayo sa mga Bible reading, pag tayo sumisimba, kung nagbabasa ng Biblia, sino yung binuhay ni Jesus na kanyang matalik na kaibigan? Sino? Yes, si Lazarus, kapatid ni... Sino? Kapatid ni... Si Maria, tsaka... Si Marta. Ay, hindi siya makapaniwala na kayang buhayin ni Jesus ang kanyang matalik na kaibigan siya Lazarus. Sabi natin, Panginoon, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang nais kong bigyan ng buhay ay bubuhayin ko. Amen? Kung nais natin makilala isang tao, dapat natin makita at matindi ng kanyang nakaraan at maglaan ng oras para malaman ang kanyang pinagmulan. Yes. Kung nais natin makilala, di ba? Di ba kayo ay dumaan na nasa proseso ng pagpapagmag para makilala niyo ang isa't isa? So, mga ilang buwan po ba kayo mag-boyfriend? 1 year. Doon sa loob po ng isang taon, nakakilala niyo na po bang mabuti ang isa't isa bago kayo nagpakasal. Opo, nakilala niya. Siyempre, dapat bago magpakasal, dapat kilala niya ninyo ang isa't isa. Ganun din naman, ang kailangan natin gawin, kaya ka tayo may Christian Life Program para makilala natin ang ating Panginoon sa Kristo at maintindihan natin ang kanyang nakaraan at maglaan tayo ng oras na malaman ang kanyang pinagmula. Ito na nga po yung Christian Life Program. At kung kayo po ay may Biblia, nagbibigyan ng Biblia, doon po natin higit makikilala ang kapangyarihan, ang kabutihan, at pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo. Next. Jesus Kristo. Yan, si Jesus ayon sa kasaysayan. Si Jesus ba ay biglang umulpot na lang dito sa ibabaw ng lupa? Hindi po, di po ba? Pero ang pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo, napakaganda na yung pagsilang. Naiba, sapagkat bago pa siya pinanganak, ay sinabi na sa propesya sa lumang tipan sa sulat ni Isaiah chapter 9 verse 6 na may isang dalagang magliliit manganganak at siya magsisilang ng isang prinsipe ng kapayapaan. Makapangyarihan ng Diyos at walang hanggang. At yun nga ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi pa siya sinisilang, pero nasabi na noon pa sa lumang tipan. At pagdating nga ng ating Panginoon sa Kristo, tunay nga na yun ang kanyang kasaysayan sa ibabaw ng mundo. Nahati sa dalawa ang kasaysayan ng mundo. BC at AD. Before Christ and after death. Kaya nga mayroon lumang tipan at bagong tipan. Kaya dapat maunawaan natin ang mga salita sa Biblia. Kaya nagdalahan tayo sa dalawa. At marami
Dami ng mga reliyon lumalabas ngayon. Almost 4,000 na reliyon ang lumalabas. Pero tatandaan natin, si Jesus, siya ay nabuhay na tayo. Noong pang 2,000 taon nakakaraan, pero hanggang ngayon siya kilala. Siya ay sikat. Hindi lang basta sikat, kilala na siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos din na makapangyarihan sa lahat. At ang aklat ng Biblia, ang pinakamabili. Yung iba nga pinamimigay na. Sana kung may magbigay sa inyo mula sa ating mga brothers. Oy, team leader. Team leader, yung CLP team natin, paganda natin yung Bible na bibigyan natin sa kanila para higit nilang maunawaan ang ating Diyos at ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng mga kapatid. At so, pinanganak siya sa Bethlehem, ng birhen ng ngalan ay Maria. Si Maria ba, ang kanyang asawa ay si Jose? Yan. Pero si Jose ba, ang ama ni Jesus? Hindi. Sapagkat si Maria naglihim. Espiritu Santo. Siya ay naglihim sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sinasabi ng ibang reliyon na sa Jesus ay tao, hindi siya Diyos. Isipin nyo kung bababasa nyo yung salitang sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, ikaw, Maria, maglilihi at magsisilang na isang sanggol na lalaki. At ito nga ay ang ating Panginoon sa Kristo. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, naglihi at ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Lumaki siya bilang isang karpintero, sabi nga ni brother. Oo. Sabagat nung unang panahon, kung ang ama ay karpintero, natural ang anak, tuturuan din maging karpintero. Matutunan niya kung ano yung trabaho ng kanyang ama. Ayan, amen. Hindi siya nakalayo na higit 150 kilometro mula sa tahanan. Sipin natin, hanggang sa makakabot yung 150 kilometers, simula dito sa Santa Cruz, papuntang Bandang Norte. Sa probinsya makakabot. Ha? Sa Dao. Oo. Maaari Pampanga, Dao. Dulo na yun, ano? Yan, pero kung nilalakad lang yun ng ating Panginoon, sapagat siya, pagdating sa edad na 30 years, doon nagsimula yung kanyang ministry ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Bakit kaya? Si Jesus ay ang tunay na larawan ng Diyos. Dahil mo nakakita sa Diyos. Pinamosyon lagi, nasa ang Diyos, nasa ang Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, para mayakap natin, makita natin ang tunay na larawan ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buntong na anak na si Yesu Cristo. Sapagkat, sabi nga sa John 3:16, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa libutan mo, pinagkaloob niya ang kanyang buntong na anak na si Jesus. At sino man sumampalataya ay di mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ang ating daw Panginoon sa Kristo ay walang pinasukang paaralan kagaya ni Socrates, si Plato at si Aristotle. Yan ang totoo. Ito ang mga nabanggit na ito, yung mga may pinag-aralan. Mataas sa kanilang pinag-aralan, pero si Jesus, hindi siya nakapag-aral, hindi siya pumasok sa eskwelahan. Pero puno siya, pustos ng kapangyarihan at talino. Wala siyang mga kawal kagaya ni Alexander the Great, pero siya ay mapaghalinang pinuno. Yan.
Tuloy nga, siguro kung may kawal ng kaharian ng Panginoon sa Kristo, siya ba'y papayagan na siya dakwin, parusahan, at ipako sa krus? Siyempre, may magtatakbo sa kanya. Pero wala. Nagsusuro siya kasama ng 12 alagad niya at ang kanyang ina si Maria. Mapanghalinang pinuno. Kung mababasa natin sa Biblia ng tawagin niyang 12 alagad, anong salita lang ni Jesus sa panganyaya sa kanyang mga alagad? Halika, sumunod ka sa akin at gagawin kang itang tagamalakaya ng tao. Anong ginawa? Sumunod na lang sila. Wala nang tanong-tanong. Diba, mabasa natin sa Bible? Nagtanong pa ba yung mga tinawag ng kanyang mga alagad? Wala nang tanong. Basta sila sumunod. Sana ganun din. Itong paanyaya ng Christian Life Program sa inyo. Isipin nyo na lang na ang tumawag sa inyo ay si Jesus at hindi ang ating mga kapatid sa Apostles of Christ. Sila, kami, ay mga instrumento lang ng Diyos. Ginamit upang sa pamagitan ng mga member ng Apostles of Christ at ang community ng Apostles of Christ ay dalhin kayong palapit sa ating Panginoon. Jesus sa kanyang pananampalataya, yan. Sa kanyang pananampalataya siya ay nananalangin din. Diba? Nanalangin siya sa bundok na Gethsemane. Tinawag niya ang kanyang ama. Tinatanong, yung kanyang oras na siya ay dadakpin, alam niya, siya buhay para sa lahat. Siya nanalangin din. Alisin mo ang sarong nakatadak sa akin. Pero sabi niya, kung ano ang kagustuhan ng Ama, ay siyang kanyang masusunod. Sa pananampalataya, kaya mga kapatid, lahat ng ating ginagawang ito, isunod natin yung pagkilala natin sa ating Panginoon sa Kristo. Pagkilala, pananampalataya, at pagsunod. Kailangan kompleto yun. Kilala nga natin. Hindi naman tayo nananampalataya. Nanampalataya nga tayo, pero hindi naman tayo sumusunod. Ang pagsunod ay ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga pinag-uutos. Wala nang inuutos ng Diyos na gawin niyo itong masama. Kundi ang inuutos sa atin ng Diyos, yung ikabubuti nating lahat. Si Jesus na nagpatawad ng kasalanan, yun nga, sa kay Mark chapter 2 verse 5-7, yung isang paralitiko, kung saan nandun si Jesus, siya nasa loob ng isang tahanan, maraming tao na pinagagaling si Jesus at may dinating na paralitiko na usong-usong ng apat. Walang madaanan, hindi maipasok. Anong ginawa nila? Sa bubungan ng ibang binutos nila yung bubong ng bahay at inihugos yung may karamdaman. Kaya doon nga sabi ni Jesus, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan at pinagaling. Yan ang sabi ng Panginoon. Sabi na, nung awitin namin noon sa Apostles of Christ, I know, my child, you are weary and tired, chosen to humble, looking for the home of joy. Sabi ng Panginoon, I want you to rise, pick up your mat and go. I want you to rise, pick up your mat and go. Go home, forgiven and healed. Yung sabi ng Panginoon, go home. Napatawad ka na sa iyong mga kasalanan at ikaw ay napagaling na ng Panginoon. Pakpakan natin ating Panginoon. Kaya sa pagtatagay lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Mateo 28:18-19.
Sinabi niya sa kanyang mga lagad, pinagkaloob na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pumayo kayo, sabi niya sa kanya. Gawin niyong mga alagad ko ang mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At lahat po tayo po ay mga binyagan, tayo ay bininyagan na. Kaya yung binyag na yun ay tanda ng kalinisan natin, na minana natin sa mga kasalanan sa ating mga ninuno. At ang krus niya ay tanda na kayo ay nabibilang na sa angkan ng Panginoon, ng ating Panginoon sa Kristo. At yung krus na yun na ginagamit natin, kinu-question din yan, di ba, ng Parangilyo? Bakit daw tayo nagtanda? Sapagkat yun ang utos ng Panginoon sa Kristo, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yun ang katotohanan. Yun ang ating panlaban sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. Kaya lagi tayong nanalangin. Prayer is very powerful. Next. Tenga ba? Papahaba. Okay po ba tuloy? Yan, says sa yun. Yan. Jesus, ang anak ng Diyos, siya ay Diyos. Sa Mateo 28, 16, 18, 19, yun na sinabi nga, na pinagkaloob niya sa kanya kapag ariyan sa langit at sa lupa. Bautismuhan niyo lahat sila. Gawin niyo silang mga aking mga alagad. Yun na po rin mga kapatid. Next. Kilalanin si Jesus, maging Kristiyano. Yan, ito na tayo. Lahat po ba tayo mga Kristiyano? Taas ang kamay, mga Kristiyano. Yan, amen. Yan. Sa yan ang katotohanan tayo mga Kristiyano. Hindi lang basta sapat na tayo ay binyagan, hindi sapat na tayo ay sumisimba lang, hindi sapat na tayo ay nagmamahal lang kayong mga mag-asawa. Ang kailangan dito ay meron tayong pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang Kristiyano ay nagmula sa pangalan ni Kristo. Amen? At ang pagsunod natin yan, at itong ating mga ginagawang ito ay pagsunod natin sa Panginoon. Tingnan niyo yung ating mga kapatid sa labas. Masasaya yan, naglilingkod. Yan. Mga walang sweldo yan. Lahat kami na paglilingkod. Walang sweldo. At ang inahiyahan namin sa Christian Life Program nito, wala kayong babayaran dito. Wala kayong alalahanin. Kayo ay bubusugin ng ating mga kapatid. Mamaya, may merienda ba? Ano? Mabibilis bumulot yan. Mabibilis. Kasi, nadadama nila ang pagmamahal ng Diyos, ibinabalik sa kanila yung ginagawa nilang pagtulong sa gawa ito ng Christian Life Program. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Hanggang bumunot. Kung kailangan ibigay, ibibigay. Sapagkat kung ang isang tunay na Kristiyano, sarado ang kamay, ibig sabihin madamo. Pag sarado ang kamay, madamot. Pag sarado ang kamay, hindi ka makakatanggap ng biyaya ni Lord kasi sarado ang iyong kamay. Pero pag bukas palad ang iyong kamay, sa pagtulong, lalo na sa gawain ito, at sa pagtulong sa ating mga kapwa, nakabukas ang palad sa pagbibigay sa kapwa. Nakabukas ang palad natin sa grasya at biyaya na magmumula sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Buong buhay ay pagliligtas sa magitan ng krus. Pinakita na Jesus ang totoong pagkakilanlan niya. Yan. So may clean ating topic ng who is Jesus Christ. Sana may unawaan kayo, may intindahan kayo. Sapagkat ito yung simula ng ating pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kailangan natin pahalagahan natin na makakilala natin ang Panginoon sa krus na ito. Kung ang krus na yan si Jesus, makilala natin sa Jesus, magitan ng krus,
kung si Jesus na ipinako sa krus, namatay, ay inilibing, at hindi nabuhay, ang krus niyan ay walang halaga. At ang ating pananampalataya ay walang halaga. Pero si Jesus na pinako sa krus, namatay, inilibing, pagka ng 3 araw ay nabuhay na muli. Hallelujah. Praise the Lord. Yun ang tunay na Diyos na handang kanyang ibuwis ang kanyang buhay. At muling siya buhay ng Diyos ang masarami. Kaya yun ang nagpapatatag sa ating pananampalatayang mga Katoliko. Mga Kristiyano, hindi tayo susunod kay Jesus kung pagkakilala natin sa Kanya ay walang kabuluhan. Pero siya nabuhay. Kaya nagkaroon ng kabuluhan ang ating pananampalataya. Ang krus ang daan kung saan makilala natin ng totoo si Jesus. Yun ang katotohanan. Kita ninyo, siya ay anak ng Diyos na dapat ay kaya niyang isang pitik lang yung mga nagparusa sa Kanya, maaaring sila na nakaparusa at siya ligtas. Pero hindi, pinakita niya yung kanyang pagmamahal. Handa niya, isakripisyo ang kanyang buhay, alam-alam sa ating lahat. Kapag nakilala natin siya sa lubos, kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon, kapag nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya, tayo ay nagiging tunay na Kristiyano. Amen? Kaya sa buhay po namin, aming mag-asawa, siguro kung wala si Kristo sa gitna ng aming buhay pamilya, dapat ang aming anak, ibig sabihin, 4 na mga pagsubok, 4 na mga problema, pero lahat po yan ay napagtagumpayan namin dahil sa tulong ng awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Papasalamat nga ako dahil kundi sa mag-asawang ito ay wala kami sa community ng Couples for Christ. 18 years, anniversary na po namin ngayong October 27, 2010 po kami graduate ng Couples for Christ. Papakilala mo po ang aking naging household leader, Brother Kokoy Hara, Sister Gayo. Sa pamagitan po ng kasawang ito, kami po ay napapasok sa Christian Life Program. Kami naging couples. At sila ang naging gabay namin. Kapag pagsubok ng aming buhay, nandiyan sila. At kami kanilang tinutulungan. Sa Jesus, ang hinahanap mo kapag nangangarap ka ng kaligayahan, siya naghihintay sa iyo. Pag wala ng iba pang mahanap ng pagpapasaya sa iyo, siya ang kagandahan kung saan ikaw ay labis na akin. Siya ang pumuha sa iyo sa buhay ng Panginoon na hindi hinayaang magkakompromiso sa iyo. Siya ang umihimok sa iyo na alisin ang mga maskara ng isang huwad na buhay. Siya ang pinakapuso ng iyong puso na pipiliin. Sabi niya, St. John Paul II. Yan. Kapaganda, no? Ang tunay na mag-aalis sa ating maskara, sa ating madilim na buhay. Tatandaan po natin mga kapatid. Kung ang tinatahak ng buhay natin ay kadiliman, alam naman natin kung gaano kahirap na lumakad sa buhay ng kadiliman. Hindi yung kailangan may poste dyan ng Miracle at may ilaw. Hindi. Yung kadiliman ng buhay na doon, yung mga pagsubok sa buhay, mga problema, kaliwat kanan, mga problema, alalahanin natin si Jesus. Andiyan lang si Jesus. Naghihintay. Sa paglakad natin sa kadiliman ng buhay, turn around. Bumalik tayo sa liwanag ni Jesus upang ang buhay natin magkaroon ng liwanag, katagumpayan, kapayapaan at pagmamahal ay pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Yan. Kaya alam na natin, ang pagiging isang Kristiyano ay merong pananampalataya, may pagkilala at may pagsunod sa kanyang kalooban. Maging Kristiyano ay pagkaroon ng personal, di ba?
Yan. Ang Kristiyano, ang taong may pananampalataya. Lahat po ba tayo? May pananampalataya. Yung kulang pang pananampalataya, patatagin ang inyong pananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Ilingin natin ito sa ating Diyos. Pagkaloob sa bawat isa sa atin, ang Holy Spirit na nagbibigay buhay, malakasan, at gabay natin, paglubay natin sa araw-araw natin. Magkaroon tayo ng pag-asa, hope. Hindi sigarilyo, ha? Pag-asa. Pag-asa sa kabila ng ating mga dinaranas na mga hirap sa buhay. Lalo na sa mga relasyon ng asawahan. Lahat tayo nakakaranas ng problema. At tulad po nung aming inapinan ng senior retreat kanina. Yung may mas matanda pa sa amin, 50 years nakasal. Kala ko kami dalawa lang mataas, 40 years. Pero may 50 years. Na maraming mga pagsubok ang dumaan sa aming buhay. Pero palipas na ano si Kristo sa aming buhay, nanatili ang aming relasyon mag-asawa. Sapagkat hindi kami natatakot sa buhay, hindi kami namang problema sapagkat naandun sa Kristo na handang tumulong sa amin. So, kapatid, bagamat siguro sign na okay na. Parang kinakap na ako sa taas. Tama na, Brother Boy. Eksakto daw, sabi ni Sister Tess. Share ka? Okay. Dito po, nagtatapos yung aking panayam sa inyo. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana po yung mga salita na namutawi sa aking malapit ay asahan nyo hindi sa aking nagmula. Yun mula sa Holy Spirit. At ang salitang yun sa nawa ay tumuwi po sa inyong mga puso, sa inyong isipan. May pag-asa, basta meron tayong pananampalataya at yung pagmamahal na pinamahal. Mahalin ang Diyos, mahalin ang ating kapwa. Wala pong ibang magmamahal sa inyo ng higit, lalo sa mag-asawaan, kundi kayong mag-asawa ang tunay na magmamahal sa isa't isa. At sa inyong mga anak, walang higit na tutulong magpapalaki sa inyong mga anak, kundi kayong mag-asawa. Hingin natin ang tulong, grasya ng Diyos. In God, we praise. Thank you, my brother and sister. Na responsible. Thank you po, brother. Wala nang regalo sa akin. Ay, nakatagarin ko yan. Bayan mo regalo. Picture na ito, pindutin mo picture. Hindi, naka-video yan. Hindi, pwede mo post na ba? Set yun. Maraming salamat po, brother. Pindutin mo picture. Sponsor po tayo. Sponsor ko muna tayo.